Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. May sasagutin tayong comment sa video na ito. Ang comment ay nanggaling po kay Ma'am Apet Lambinicio. Hi ma'am. Sabi niya, hello po, pwede po malaman ano ang mga rules ng SSS sa mga pensioner? Kaya sa video na ito guys, yan po ang ating pag-uusapan. Ano ang mga rules ng SSS sa kanilang mga SSS pensioners. Pero itong video ko na to guys, mag-focus lang po tayo sa mga retirement pensioners ha. Hindi ko po isasali dito yung survivor pensioner, disability pensioner, kasi masyado na pong mahahaba ang video kapag isali ko pa itong dalawa. But if you want guys ng SSS rules para sa survivor pensioners, disability pensioners, just comment below. Gagawan ko po yun ng separate video. Alright, umpisahan natin SSS rule number 1. Sa retirement age po natin, 60 to 64 years old optional retirement, 65 years old naman ay compulsory retirement. Rule number 2, kailangan po natin ng 120 months na contributions para po tayo ay maging pensyonado ni SSS. Ang 120 months na contributions guys, pinaka-minimum na yan, pinaka-mababa, no? Of course, mas malaking contributions mo, mas malaki ang iyong pension. And during application po sa retirement with SSS, meron ka pong option na mag 18 months advance pension sa kanila. After ng 18 months advance pension, tsaka pa po mag-uumpisa ang iyong regular monthly pension. Number 3, kapag umabot ka na sa retirement age, pero hindi mo po na buo ang 120 months na minimum contributions at wala ka ng kakayahan pa na punuin pa ang kulang mo dyan, pwede ka pong mag-lump sum, one-time cash payment with SSS. No, after mong mag-lump sum with SSS, tapos ka na rin sa kanila guys. Wala kang pension na makukuha. Okay? Pero kahit po umabot ka na ng retirement age, no, isa ka ng senior citizens at hindi mo pa rin nabuo ang 120 months na contributions, pero may kakayahan ka pa na punuin yung kulang, pwede mo pong gawin yon. Pwede mo pong punuin pa ang kulang mo na contributions with SSS para makapasok ka sa pagiging pensyonado. Number 4, kapag pasok ka naman po sa pagiging pensyonado at meron ka pong dependents children, ang ating pong mga dependents ay below 21 years old. Dapat po wala pa yung trabaho, walang asawa. Okay? Kapag meron ka pong dependents, so pasok po sila sa dependents pension. Ang makukuha po nila ay 10% ng iyong monthly pension. For example, ikaw pensioner, ang computation sa iyong monthly pension ay 5,000 pesos. So ang 10% ng 5,000 ay 500, di ba? So kapag meron kang dependents children, makaka-receive po each ng 500 pesos. Ang maximum po nating dependents sa SSS ay 5. So each sa kanila ay makaka-receive po ng 500. 500, 500, 500, 500, 500. Number 5, mag-i-stop po ang dependents pension once na nag-reach na po yan sila ng 21 years old. Or kahit hindi pa yan sila umabot ng 21 years old guys, pero nag-asawa na, nagtrabaho na, may stop po ang kanilang dependents pension. Okay, para naman po doon sa may mga PWD, no, mga disabled po na dependents, kahit po ma-reach nila ang 21 years old, hindi po mag-i-stop yan. Pasok pa rin po sila sa inyong pagiging dependents pension. Number 6, kapag pensyonado ka po ni SSS sa edad na 60 to 64 years old, bawal ka pong magtrabaho. Dahil po kapag nakita ni SSS na nahulugan ulit ang iyong SSS contributions, isususpend po ni SSS ang iyong monthly pension. Dahil ang 60 to 64 years old guys ay optional retirement lang yan. Okay? Not unless po, maliban na lang, kung kaya mong pakiusapan yung company mo na ma'am pwedeng wag nyo na akong kaltasan ng mandated contributions dahil pensyonado na po ako ni SSS. Pero kung mangyari man guys na nagtrabaho ka ulit, no, wala ka pang 65, pensyonado ka na at nagtrabaho ka ulit, tapos na-suspend ni SSS ang iyong monthly pension at mag-retire ka ulit, magkakaroon lang po ng recomputation sa SSS. Mag-reapply ka ha sa retirement dahil magkakaroon po ng recomputation sa SSS dahil doon sa mga bago mong contributions sa SSS.
Okay, number 7. Kapag pensyonado ka naman at the age of 65 years old. So, ang 65 years old ay compulsory retirement na yan, no? Kahit may trabaho ka or wala, tuloy-tuloy po ang iyong monthly pension na matatanggap sa SSS. Number 8, ang ating mga retirement pensioners ay makakapag-avail po ng SSS pension loan. Number 9, ang ating mga SSS pensioners ay makaka-receive po ng 13th month pension every December. Number 10, ACOP compliance or annual confirmation of pensioners. Kapag ikaw po, SSS retiree pensioners, nasa abroad ka, kailangan mo pong mag-ACOP yearly during every birth month mo. Kapag ikaw naman, SSS retirement pensioners, nandito ka lang sa Pilipinas, mag-ACOP ka po at the age of 80 years old, no? At 80 years old, mag-i-start na po doon ang iyong ACOP yearly. Dapat i-comply mo talaga yan, guys. Dahil kapag hindi ka mag-comply ng iyong ACOP, ma-stop po, ma-suspend po ang iyong monthly pension with SSS. Matigil yan. Number 11 na SSS rules. Pag po ang ating mga SSS retirement pensioners ay namatay, ang kanilang may iwang beneficiaries ay may makukuha pong funeral claim and death claim. Kapag po ang iyong primary beneficiary, pag sinasabi nating primary beneficiary, guys, ito po yung legal spouse natin at below 21 years old na anak, ha. So kapag namatay ka SSS retirement pensioners at buhay pa po si legal spouse mo or meron ka pang below 21 years old na anak, sila po ay magpapatuloy ng kanilang monthly pension with SSS. Ang matatawag po natin dito yung asawa mo na survivor spouse pensioner. So siya po ang magtuloy-tuloy ng iyong monthly pension. Kahit pa po ikaw retirement pensioners, nag-enjoy ka na with pension mo with SSS for 15 years, 20 years, or gaano man yan katagal, guys, at nawala ka pero buhay pa si legal spouse mo, mag-monthly pension siya with SSS as survivor pensioner. Pero kapag wala ka na pong primary beneficiary, tsaka na po tayo papasok sa secondary beneficiary or designated beneficiary or legal heirs, no? Alin man dyan sa tatlo ang buhay pa. Pero papasok din po dito ang 5-year guaranteed period. Tandaan nyo, guys, pagdating po, pag namatay po yung SSS retiree pensioner, ang primary beneficiary, siya lang talaga yung magma-monthly pension. Pagdating na sa pagwala ng primary, nandito na tayo sa secondary, designated, or legal heirs. Itong tatlo na to, guys, lump sum na lang to. Pero depende pa yan kung may makukuha pa. Dahil papasok na po dito ang 5-year guaranteed period ng ating mga SSS retirement pensioner. Alright, SSS members and pensioners, yun po ang mga SSS rules pagdating sa ating mga retirement pensioners. Pag may nakalimutan ako, guys, comment below kayo. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.